Simula paggawa ng wrapper hanggang sa paggawa ng sarsa, pati pagbalot ng napakasarap na lumpiang sariwa na matagal mo ng request. Eto, pagbibigyan na kita. Let's get it on! Unahin natin ang lumpia wrapper. Nagbasag ako ng 2 itlog, 1 cup ng evaporated milk, 1 cup din ng tubig, 2 tablespoon ng oil, at kaunting asin. Haluin ito ng haluin hanggang sa mag-well combine itong ating mga ingredients, lalo na yung itlog. Kung sa tingin nyo ay ayos na, ilagay na natin ang 1 cup ng harina. Mas lalo natin itong haluin hanggang sa matunaw yung harina. Pero huwag kang mag-alala dahil sasalain natin ito para lalong maging pino ang kalabasan pag ginawa na natin ang ating lumpia wrapper. Sa pagsalang naman sa kawali, yung non-sticky pan ay nilagyan ko pa o pinahirang ko ng konting mantika lang naman. At para pantay-pantay ang paggawa natin ay gumamit ako ng 1/4 cup na aking ibinuhos na dito sa ating kawali. At kailangang mahina ang apoy mo para hindi mabigla o masunog kaagad yung ating lumpia wrapper. Mapapansin nyo ang kanyang gilid ay kusang aangat. Ibig sabihin yan, kailangan mo na rin siyang iangat. Hindi na natin kailangan baligtarin itong ating lumpia wrapper. Dahil manipis lang yan at yung pagkakasalang na iyon, magkabilaan. Paniguradong luto na yan. Yung iba kasi ay binabaligtad pa para daw siguradong luto. Pwes itong sa atin, hindi mo na kailangan baligtarin. Kaya nga hininaan natin ng apoy para siguradong luto ito. Sa ating mga gulay naman ay naggisa na nga tayo ng bawang at sibuyas. Naglagay ako dito ng konting hipon. Ito ay optional. Kung ayaw nyo, ay huwag nyo nang lagyan. Or kung gusto nyo naman ng baboy o karne, pwede nyo lagyan. Depende sa inyo. Ang ating mga gulay, green beans, singkamas at kamote. Ito ang inuna ko dahil kailangan natin lutuin ang green beans pati na ang kamote. Sa paghiwa naman ng mga gulay, merong iba na square ang hiwa. Pero dito sa atin, ay pahaba ang ating ginawa. Sinama na natin ang carrots at ang cabbage o yung repolyo. Mas gusto ko kasi na half cook lang yung carrots pati na yung repolyo. Lalagyan natin ito ng black pepper, garlic powder, oyster sauce, at konting liquid seasoning. So para sa akin, yung mga pampalasa na ating inilagay ay sapat na dahil doon na lang tayo babawi sa ating sauce na gagawin. Kaya pagdating sa gulay, dapat ay atin itong tikman. At syempre, dapat balance ang lasa dahil doon natin ibabatay ang paggawa natin ng napakasarap na lumpia sauce. Sa isang pot, maglalagay tayo 3 cups ng tubig, 1/4 cup ng soy sauce, minced garlic, 2 tablespoon ng evaporated milk, 1/2 cup ng sugar, 2 tablespoon peanut butter, at 2 tablespoon din ng cornstarch. Naglagay din ako dito ng konting liquid seasoning para makulay. Hahaluin muna natin ito bago natin isalang sa apoy para alam natin na tunaw na ang lahat ng ating mga inilagay, kagaya ng cornstarch, pati na ang peanut butter, garlic powder, black pepper. Haluin, tikman kung sakto na para sa inyo. Ang sukat na ito ay saktong-sakto para sa akin. Oras na para tayo ay magbalot. Naglagay ako ng 3 kutsara dito sa ating wrapper. At pagkatapos ay inuna ko ang gilid, sabay tiklop paharap. At bago nyo isarado ng tuluyan, nilagay ko na yung lettuce. Sabay ikot ng medyo mahigpit para hindi siya bumitaw. Kaya mapapasana all ka na lang na walang bibitaw. At syempre, dun sa ating plato, atin ang lalagyan ng ating special lumpia sauce. Huwag mong kakalimutan ang dinurog na mani. And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Eto na, yung kumpletos, recados, na version natin ng lumpiang sariwa. Mula pambalot hanggang sa napakasarap na sauce. Siguro naman ay solve ka na rito.